Sa ating pong Sunday School lesson at maganda po ng paganda ang ating pong pinag-uusapan. Ngayon po ay magtutuloy-tuloy tayo sa ating pong pinag-aaralan about our church history, our Baptist church history. Paano natin ito patuloy na chine-check ayon sa history. Nag-aaral po tayo ng mga details na meron po tayo mga kapatid so that it will always help us para tayo po'y patuloy na lumago at palo pa maging manindigan sa ating pong pananampalataya. Alright? So open your Bibles once again. Open your Bibles once again. Matthew chapter 16 verse number 18. Matthew chapter 16. This is our theme verse for our lesson. Matthew 16:18. Very familiar passage po ito sa bawat isa po sa atin. Are you there? Amen. Alright, sabi po ng Bible, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Muli maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito, na muli na naman po kaming makakapag-aral ng lesson po namin para patuloy kaming maging maalam, Panginoon, or magkaroon po kami ng knowledge regarding our history, O God, so that it will continually help us na maging matatag sa aming pong pananampalataya. All the glory belongs to you only, O God. Please use me this morning. In Jesus' name, amen. Please be seated. Amen. All right. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong Sunday School lesson, mga kapatid, ay dito po makikita natin, because from now on we're going to follow our time frame, ay dito po makikita natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa 6th century na po. All right? By the way, every century, kung matatandaan po ninyo, yung binanggit ko po sa inyo, every century, ito po ay it consists 100 years. Yan po ay binubuo ng 100 years. So sa madalit sabi, kung babalikan po natin yung ating pong pag-aaral, kung babalikan natin yung ating pag-aaral regarding yung ating pong pag-aaral sa outline, yung dating pinakita ko po na outline dito, pag sinabi po natin nasa 600 AD na po tayo, papasok na po tayo sa medieval church history. So nakalampas na po tayo doon sa tinatawag nating primitive church history. Next Sunday, muli, i-review ko po sa inyo dito yung timeline, and along with the timeline, ipapakita ko po sa inyo dyan kung sino na po yung mga characteristics na nakapaloob po doon sa timeline po na yun. Alright? Ngayon po, pumasok na tayo sa 6th century. At sa pagpasok natin sa 6th century, kung maaalala nyo po, ang pinag-usapan po natin, like I said, 6th century, it now belongs to the medieval church history. Nasa kalagitnaan na po tayo. And as far as the medieval church history is concerned, nagsimula po ang medieval history ng church po, ng tinitrace nating church history, nagsimula po yan sa tinatawag po nating Dark Ages. Ang panimula po, ang 6th century is what we call the Dark Ages. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Yan po yung tinatawag na the Devil's Millennium. Dahil dyan po matindi ang persecution na nagkaroon ng kaganapan. Bagamat meron po noon, mga nakalipas na century, pero mas lumala po sa pagkakataon po na ito. Now, ang pinaka-nakatanggap po niyan, yung pinaka-nakatanggap po, ng persecution po na yan, ay wala pong iba kundi yung the next in line, no? The next link in line na ating pong pinag-aralan last time, which is wala pong iba kundi yung mga Paulicians. And alam niyo po, mga kapatid, ito pong mga Paulicians sa pag-aaral po natin ay ito po sila, kaya po sila kinilala as the Paulicians. It is because of the reason, mga kapatid, na sila po mga kapatid ay kinilala na nagdadala ng katuruan ni Apostle Paul, maliban po sa 4 Gospels, which is Matthew, Mark, Luke, and John. Sila po ay kinikilala that they take heed and they adhere to the teachings of the Apostle Paul na ibinigay niya po sa mga simbahan. Na kung saan, yan po, kung titingnan po natin, mga kapatid, yan po yung makikita natin na New Testament sa Bible po natin.
You see? Now, ibabalik ko lamang po kayo sa pinakasimula ng ating pong pag-aaral. Sa pinakasimula po ng ating pong pag-aaral, makikita po natin mga kapatid, no? Sa pagsimula ng ating pong pag-aaral, makikita po natin na sa ating pong pag-aaral na yung matitrace natin ang history. The Bible way of tracing the church history ay pag nakita po natin that the church conforms to the New Testament patterns. Okay? So para ang simbahan ay mag-conform to the New Testament pattern, kailangan ang source of its teaching and the source of its doctrine should be coming from the New Testament. The New Testament order of faith and practice. Na kung saan mga kapatid, yan yung binigay ko sa inyo sa pinakasimula ng pag-aaral po natin na ito. Kaya nga po ngayon, pagdating po sa mga Paulicians, kaya po sila kinilala na kaya po kinilala itong mga Paulicians as regarding their name, Paulicians, it is because of the reason mga kapatid. It is only because of the reason na sila po ay nagdadala ng katuruan ni Apostle Paul. Alright? Now moving on mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, hindi na po natin ito titingnan as 6th century, 7th century, 8th century. Kung maalala nyo po, actually, ilalabas ko po yan dito next Sunday because yung Paulicians, in fact, binanggit ko pa po sa inyo yan, simula nung Novatians, alright, simula sa panahon ng mga Novatians, umabot sila ng 8th century. Yung Donatist, kung maalala nyo, na binanggit ko, na favorite sir mo eh. Yung Donatist, no? Yung mga Donatist naman po, umabot sila hanggang 7th century. You see, I mean, yung strong influence nila, umabot po yan. Ng 7th, yung Novatians ay umabot ng 8. In fact, umabot yan ng 11 hanggang 12. And actually, lahat po yan sila, sabi ko nga sa inyo, hindi na natin sila pinag-aaralan sa mga susunod, pero lahat po ng kanilang impluensya at lahat ng kanilang nasimulan ay naipagpatuloy. Iba na nga lang ang pagkakakilala sa mga nagpatuloy ng kanilang doktrina. Pero ganun pa man, hindi sila, like I said, hindi sila nawala. Ando doon pa rin sila sa lugar nila. Now, moving on mga kapatid, as we move on, ang pag-aaralan na po natin ngayon is the medieval Baptist churches and groups. Sino ngayon yung nasa medieval church history na ito? Sabi ko po sa inyo nakaraan, nagsimula po ang medieval, ang pinakasusunod na witness ng tinatawag nating Dark Ages na yan ay yung kinikilala ng mga Paulicians. Now, eto po mga kapatid, bago po ako magtuloy-tuloy, sa medieval church history mga kapatid, isa po ito sa dapat po nating maging matutunan at malaman. Isa po ito sa mga dapat nating malaman. Pagdating sa history ng medieval Baptist churches, alright, ang mga sources na makikita po natin dyan, mga kapatid, it is not anymore brought up, yung nakarating po sa atin ngayon at naipapasa po sa atin ngayon, most of them ay mula na po, gawa na po yan ng mga kumalaban po sa kanila. Alright? Inuulit ko po, like for example, yung mga Paulicians. Kung naalala nyo po, binanggit ko po sa inyo before that most of the record ng Paulicians ay hindi po mismo nanggaling sa mga Paulicians, kundi nanggaling sa mga kalaban ng Paulicians. In fact, let me not use the word kalaban, but kumakalaban. You see? Because sabi ko nga po sa inyo, hindi naman tayo naghahanap ng away. And kahit pa sa simula, matrace natin yan, hindi tayo naghahanap ng away, tayo lang ang inaway. Alright? So again, itutuloy ko po yan. Nakatulad na sinabi ko po sa inyo, ito po yan, may babasahin po ako sa inyo to prove that isa pong writer mula sa history of the Christian church, si Philip Scaff. Ito po yung sabi niya regarding the knowledge of the history of the Baptist churches sa medieval times. Sabi niya dito, our knowledge of medieval sectaries and their practices is drawn almost wholly from the testimony of those who arrayed against them. Maliwanag po yan. These testimonies are found in tracts, manuals for the treatment of heresy, occasional notices of ecclesiastical writers. Ngayon, ito po yan. Sabi niya po dito, these last records, alright, yung last records sa mga medieval churches, medieval Baptist churches, these last records written down by Catholic hands
have come to us in large numbers. So makikita niyo po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Yan po yung pinapaliwanag ko po sa inyo kanina, mga kapatid, na eto nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang nakarating na po sa atin ay hindi po, maliwanag po ito. Kung gusto niyo pong ma-check yan, si Philip Scaff, na writer po ng A History of the Christian Church, Volume 2, page 192. Yan. Diyan niya po kinote niya nung sinabi niyang yung last records ay written down by Catholic hands. Alright? And yun po yung naipasa sa atin in large numbers. It's because, sabi ko nga po sa inyo, kung bakit sa kanila nanggaling, bibigyan ko lamang po kayo ng quick review ulit sa ating pinag-usapan. It's because of the reason, mga kapatid, na sila po mga kapatid ay kinilala as heretics. You see? Because they go against the belief of the majority, kaya sila yung nagmumukhang kalaban. Kaya ang pagpaparating ng records nila sa mga panahon po na ito, talagang pinalabas that they are the enemies. Okay? Magandang maging, meron po tayong knowledge po dyan. Kaya nga po actually, ang tawag po sa kanila is the dissenting sect. Okay? Sila yung mga dissenting sects, yung humihiwalay na grupo. Alright? And itong mga dissenting sects na ito po, mga kapatid, sila po ay kinilala, sabi ko po sa inyo kanina, sila po ang nagpatuloy ng New Testament order of faith and practice, pero hindi na rin po sila nakilala as the Paulicians. They go in various names. Okay? Kaya nga po, isa po sa tinuturo po natin yan sa Bible School, if you're going to trace the Baptist Church perpetuity, we do not mean the perpetuity of the name Baptist. Ibig pong sabihin, tinuturo po namin yan, na hindi po natin tinicheck ang pagpapatuloy ng iglesia sa pamamagitan ng pangalang Baptist. No, hindi po. Because way back in the history, we go in various names. Later on, mapag-uusapan natin yan, paano yan nagamit. In fact, nabanggit ko na po sa inyo yan. Kaya lang tayo nakilala sa pangalang Baptist, not only that it is our authority of baptism, but it's also because of the reason na yan yung kinapitalize ng mga kumakalaban sa simbahan ng Panginoon Jesucristo. We are being called the rebaptizers. So in other words, mga kapatid, sila talaga ang nag-brand sa atin na kinikilala. Alam niyo po kung titingnan natin, mga kapatid, it's a blessing na mismong Diyos ang nagpakita sa kanila ng pagkakakilanlan po natin. Kinilala tayo as the rebaptizers because we baptize those who are converted to Christ. You see? So, ibig ko lang sabihin, mga kapatid, pinakita ko lamang po sa inyo yan, they go in various names. In the medieval church history, they go in various names. And actually, sa pag-aaral po natin sa medieval church history po na ito, the medieval times, mapofocus po tayo, hindi ko lang po kasi ngayon po kasi I'm trying to look for it, pero mostly ay hindi ko po na modern maps na po eh. Pero I'll try to check it if I can still do it, mga kapatid. Pero makikita po natin that yung sa pag-aaral po ng medieval Baptist churches and the medieval Baptist groups, makikita po natin na yung focus po ng lugar ay nasa south of France and upper west po yan ng Italy. Actually, last time meron akong pinakitaan sa mapa po na ito. Kung maalala ko, nag-usap kami nila, Pastor Bernard po yata noon. Ipinakita ko po sa kanila yan sa mapa. Pinakita ko sa kanila na yung northern part, you see, yung northern part ng mapa ng Europe, makikita po natin na doon talaga, yun yung may malaking bahagi na kung saan doon talaga umiikot yung umikot yung gospel. Nagsimula ang paglaganap ng Baptist churches. Na sabi nga po dyan, nasa south of France and upper west of Italy. Na binanggit ko po sa inyo before, ito yung tinatawag na Languedoc region. Languedoc region, ang tawag po sa kanila dito. Now, dito po sa pangyayari po sa medieval church history, mga kapatid, yung movement po merong tatlong distinct periods din po na kung saan makikita natin yung mga Bible-believing people.
In other words, yung mga kinikilala, yung mga Baptist sa panahon po na ito, during the medieval times, meron pong tatlong distinct periods na kung saan sila nakikilala at makikita. Una po dyan is yung early missionary activity. Alright? Yung early missionary activity, of course, alam natin ang pinakaugat. Nabanggit ko po sa inyo na ang pinakaugat nito, of course, going back to the time na kung saan yung Gospels are taken by the apostles and by the Apostle Paul. Okay? Ang paglagana po ay ng early missionary activities nung sinimula na, nung kinomisyon na ng Panginoon Jesucristo yung kanyang simbahan, nagsimula po sila dyan, nabanggit niya po yung kanyang plano, Acts chapter 1 verse number 8, mababasa po natin yan, ang plano ng Panginoon Jesucristo regarding missions. And maliban po dyan, ang pinaka nag-carry out ng missions when the Lord ascended back to heaven is the apostles. And si Apostle Paul naman po ay ginamit westward to Italy or westward of Italy. At pagpasok, kung maalala niyo sa primitive church times or primitive church history, doon sa apostolic age and yung post-apostolic age, mga kapatid, makikita natin yung mga early church fathers na pinag-aralan natin noon. So kung si Apostle Paul po ay nag-push siya ng missions westward of Italy naman, mga kapatid, ito naman po si Irenaeus. Alright? Na kung saan siya yung bishop of the church at Lyon, siya po yung nagdala naman sa France. As the early church fathers, siya naman nag-push through ng mission sa France. So kung makikita po natin, ay 175 AD po yun. So makikita natin, yung early missionary activity, talagang sa Europe sila talagang, kumbaga, napatuto, mga kapatid. Okay? Now, yan po yung unang distinct periods, yung early missionary activities. Ang second distinct period na makikita po natin is mula po dito kila Irenaeus, of course, mag-fast forward tayo sa mga susunod na mga personality. Ang sunod naman na kinilala ngayon dito, na pinifeature dito, is that yung mga remnants ng Novatians. Na ang Novatians, we can trace them back sa pinag-aralan po natin on the 5th century. Okay? So yung 5th century, yung mga remnants naman po nila, ang kinikilala dito as Bible-believing people. Yung mga remnants po ng Novatians. Because yung remnants po ng Novatians, they were forced out of Italy by persecutions. Okay? So they were forced out sa Italy po by persecutions. And it is also likely, mga kapatid, na because of persecutions din, yun namang pong mga Donatists, they fled northward, papunta po naman sila sa Spain. Okay? Ang punta naman po nila sa Spain, na kung saan that was during the 8th century. So nasa medieval na po tayo ha. So wag niyo na po, by the way, just to give you a picture sa ating pong pag-aaral, wag niyo na po asahan na 6, 7, 8. No, ang tinutukoy na po natin dito is in general the medieval church time. Alright? So, maglalaro na po tayo sa mga kalagitnaan ng mga century po na yan. Ng mga centuries. Kumbaga, magtatawid-tawid po tayo dyan. But, hindi po yan ang akalito. There's nothing to be confused kasi lahat po yan ay nasa medieval church history times. Alright? So, katulad ng sinabi ko po, yan po yung mga second distinct period. Una, yung early church or early missionary activity. Pangalawa, yung mga remnants ng Novatians. Pangatlo, ito na po yung Paulician migrations. Kung ito pong mga binanggit ko po sa inyo, the first two, ay mga nag-iwan po sila ng tatak doon sa mga lugar po na yan. Pagdating po sa third distinct period po nitong medieval Baptist history, medieval church history, yung mga Paulicians naman po, nag-migrate sila sa mga lugar na nabanggit ko po sa inyo noong nakaraan. Ano po yun? Nandyan po yung Thrace, Bulgaria, Bosnia, and Serbia. Actually, kung titingnan natin mga kapatid, ay ito po ngayon ay most of them ay talagang alam natin na they are Muslim countries. You see? But it's because also of the reason na hindi na po natin yung pinag-aralan dahil hindi naman po yan ang center ng ating pong pinag-uusapan because yan po ay mga lugar na kung saan napuntahan ng mga Muhammadan invaders. Alright? Muhammadan
invaders. Now, sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, ito po yung mga lugar na kung saan nag-migrate po yung mga Paulicians. So dahil po sa tatlo po na ito, na distinct periods po, itong tatlo po na ito na binigay ko po sa inyo, makikita po natin na talagang yun po ang kadahilanan ng pagkalat ng mga Baptist churches and groups all around Europe. You see? In fact, kung titingnan po natin yan, na-check ko po yan, no? Ay, hindi ko po kasi pinalabas yan dito, not until na yun yung makita natin na exact na mapa nung panahon na yon. Pero kung titingnan po natin, the north of Africa, which is, yan po yung pinagbalwartehan ng mga Donatist, makikita po natin na mula sa kanila ay talagang tatawid paakyat ng Europe. You see? Aakyat po nasa mapa, nasa taas po yan sila eh. So doon po ngayon, doon talaga tumawid. Kaya doon po makikita natin yung laro ng paglaganap ng gospel. Now as we continue mga kapatid, dito po sa medieval Baptist church history, alright? Kung naalala nyo po, may binanggit po ako sa inyo na mula sa Paulicians, ang pinaka naging sunod na impluensya nila ay yung tinatawag po nating mga Albigenses. Pero bago tayo pumunta sa mga Albigenses, kung bakit hindi na sila kinilala as the Paulicians, nakilala na lang sila as, kumbaga parang bunga na lamang po ito sila. Maliban po sa mga Albigenses, meron pa silang kasama. Sabi ko nga po sa inyo kanina, they go in various names. Kinilala sila as dissenting sects, but again, they go in various names. Kaya nga, actually, ang tawag po sa kanila, alright, after ng Paulicians, alright, ang tawag na po sa kanila ay Catholic groups. Alright, magandang information po ito. Ang tawag po sa kanila ay the Catharist. Alright, the Catharist groups. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga Cathari, they are first noted, nakilala po sila, talagang nakita po sila, kinilala sila in Western Europe. Mga kapatid, in Western Europe. And sila po ay kinalala on the first part ng 11th century. Sa unang bahagi ng 11th century, dyan po sila, kumbaga sabi ko nga sa inyo, kada century, dyan sila natitake note. You see, dyan sila mas nakikilala. So on the first part ng 11th century, dyan po kinilala itong mga Catharist groups mo, mga kapatid. And also, mula first part ng 11th century hanggang middle part ng 12th century. Okay? Hanggang middle part po yan ng 12th century. Now, pag-aralan po natin, anong ibig sabihin? Bakit sila tinawag na Catharist groups? Alright? Ano bang ibig sabihin ng salitang Cathari? Alright? Ang ibig sabihin po ng Cathari, it is from the Greek word kataros. Na yung Greek word po na kataros, ang ibig pong sabihin niyan ay pure. Alright? Maganda po ito. Kasi pagka naintindihan po natin ito, makikilala natin na itong mga grupo po na ito ay talagang sila ang nag-maintain. They are the next in links. Alright? They are the next links na nagdadala ng New Testament order of faith and practice. Sino po yung mga... Kaya po sabi ko sa inyo, ang Greek word ng Cathari is katharos, ang ibig sabihin ay pure. Kaya nga po, dyan din po sila kinilala. They are also known as Catharists. Kumbaga, yung isang tawag pa sa kanila, alternate na pagkakakilala sa kanila, ay Puritans. Bakit? Because they tried their best and they maintained the purity of living a holy lifestyle. Alright? Kaya sila kinilala as the Puritans. Okay? They maintained their holy lifestyle. Actually, again, si Philip Scaff na author ng Christian Church, The History of the Christian Church, nagbanggit po siya ng magandang numberings. Okay? Sabi niya po dun sa kanyang sulat sa Volume 5, kung kanina sinabi ko sa inyo Volume 2, sa kanyang pagsusulat sa Volume 5 ng History of Christian Church na sinulat ni Philip Scaff, sabi niya dito, by the end of the 12th century, they were reported to have followers in nearly 1,000 cities. Akalain niyo po, itong mga kinikilalang Cathari na kung saan sila ay may daladala, mga kapatid, ng Apostles' Doctrine,
alright, na ipasa sa kanila ng mga politicians, sila po mga kapatid, halo na ito. By the way, nakalimutan ko po banggitin kanina, ito pong mga Catharist groups, ang halo na po yung mga impluensya na meron sila. Halo, hindi yung mix na, hindi yung halo na ikasasama. Halo sila na meron sa kanilang may nagdadala sa may mga grupo na sila ay may dala ng impluensya ng mga Donatist, mayroong may dala sa kanila impluensya ng mga Novatians, at merong impluensya sa kanila yung mga politicians. Okay? Which actually, some of them ay meron pa ng Montanist because yung Montanist ay umabot hanggang 8th century. You see that? Saan yung Montanist natin makikita? During the 3rd century na po yun. Actually, kung naalala niyo po, yung pinag-usapan po natin, sila po ay bunga na ng mga early church fathers. Alright? So sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, akalain niyo po, ang numberings na nabigay sa kanila mga kapatid, ay ito pong mga Catharist dito, but the end of the 12th century, meron silang mga tagasunod. Ibig sabihin may mga nagpapatuloy at nagdadala ng mga katuruan nila for over 1,000 cities. Akalain niyo po, and sabi niya dito, they gave up 4 million as a safe estimate of their number and declared that this was according to the census made by the Catharist themselves. So kung iipunin po yung mga Catharist groups po na ito, na kinikilala rin as Puritans, mga kapatid, sila po ay nagkakaroon ng estimated number ng 4 million. Akalain niyo po yung mga kapatid. Kaya hindi po ito sasalungat. Kung maaalala niyo po, binanggit ko po ito before, hindi ito masasalungat doon sa sinabi ni Cardinal Husius. Na sinabi ni Cardinal Husius, kung hindi sila pinagpapapatay noong medieval times, itong panahon po na ito, na pinag-aaralan natin, kung hindi sila pinagpamamatay, di hamak na mas malaki ang grupo ng Baptist sa panahon natin ngayon. You see? Actually, later on, makikita nyo po na merong isang bansa na talagang kinilala, supposedly, kikilalanin sila as a Baptist country. Sa susunod, pag-aaralan po natin yan, medyo malayo-layo pa yan. Pero dito po muna tayo sa mga Catharist groups. Now, like I said, yan po yung naging numbers po nila. And ito pong mga numerous groups of Catharist groups po na ito. Alright? Ito po mga kapatid, as they were known as the Puritan movement, meron din po sila mga kapatid na, meron din po sila, bagamat, by the way, bagamat yung iba po sa kanila, sabi nga natin, bagamat binabanggit ko po sa inyo that they maintained a holy lifestyle, but of course, naniniwala tayo that there is no perfect church. Okay? There is no perfect church. Most of them naman na nakatawid sa panahon po na ito at nakapagdala ng impluensya dahil na rin sa persecution, kung anong picture ng ilang Baptist churches sa panahon natin ngayon, may ganung picture na before. You see, anong ibig ko sabihin? Meron din mga nasa panahon na ito, mga kapatid, na talagang merong mga nakapag-compromise, may nagkasala. Kung titingnan natin, tao pa rin itong mga ito eh. But again, ang pinupunto po natin dito ay yung kanilang pagpapatuloy ng kanilang pinanghawakang katuruan mula sa mga doctrines ng mga apostles na natutunan na sa Panginoon Jesucristo. So mga kapatid, moving on, dito po, because of this, ito po yung mga Catharist groups. Pinaliwanag ko lang po sa inyo kung anong ibig sabihin ng Catharist. Pero again, itong mga Catharist groups po na ito, may mga pagkakakilanlan po sa kanila. Alright? Sino-sino po yung mga yan? Alright? Ito po muna ibibigay ko po sa inyo, yung mga Catharist groups po na ito. Sa mga Catharist groups po na ito, unang-una po dyan, meron po yan, bibigay ko po muna sa inyo kung sino yung mga pangalan po nila. Yung mga Catharist groups po, mga kapatid, that nakapag-carry on closely to our Baptist heritage, alright? Sila po yung mga Petrobrusians, alright? The first is the Petrobrusians. Ito pong Petrobrusians, sila po ay kinilala after their leader, alright? Na walang iba kundi si Peter de Bruy. Alright? Si Peter de Bruy po, around 1104 AD. Another group of Catharist, alright? Another Catharist group ay walang iba kundi yung mga Henricians. Alright? Kung merong kinilalang Petrobrusians, meron namang Henricians. After naman po yan sa pangalan
ng kanilang leader na si Henry of Lausanne. Alright? That is around 1125 AD. And then, another name, popular name sa Catarist groups po, is yung sinasabi ko po sa inyo before na Albigenses. Alright? Yung Albigenses naman po, hindi naman po sila named after their leader, but they are named after the town of Albi, or Albay, which is, hindi po Albay ng Bicol ha, Albi or Albay ng France. Okay? Because yan po yung lugar ng kanilang stronghold. Yan po yung kanilang pinaka-stronghold ng Catarist groups. Kumbaga, yan yung parang lumalabas ng pinaka-naging base nila, mga kapatid. And the last of the Catarist groups na kinikilala is the Waldenses. Alright? The Waldenses. Etong mga Waldenses, ito mo, most of the time, ang alam po natin, ang nalalaman po natin dito lahat, ay ito po ay nagmula sa pangalan ng kanilang leader na si Peter Waldo. But the truth is, brethren, second in explanation na lamang po yun. Ang pinakaunang paliwanag kung bakit sila kinilala ng Waldenses, it is derived from the word Vaudouis. Na ang ibig pong sabihin yan ay valley. Okay? And also, na kung saan, yung pangalan po na yan, na-link na rin yan sa kanilang naging leader na walang iba kundi si Peter Waldo. Na sa susunod ay pag-aaralan po natin lahat. Isa-isahin po natin ito para maintindihan po natin Actually, ang totoo po niyan, mga kapatid, ito pong mga Petrobrusians. Alright, siguro hanggang dito muna tayo sa Petrobrusians. Unahin natin yung Catarist group na pangalan na kinilala as the Petrobrusians. Na ito pong mga Petrobrusians, as I said a while ago, ang leader po nila ay si Peter Dubreuil. Alright, medyo alam niyo naman, ang spelling po nito ay kung titingnan po natin, Peter Dubreuil. Pero iba po ang kanilang pronunciation. So ito po si Peter Dubreuil ay student po siya ni Peter Abelard sa University of Paris. Okay? Sa University of Paris. Na kung saan siya po ay nagsimula mag-preach in south of France na yung kanyang pinipreach na doctrines ay contrary sa Church of Rome. Okay? Nag-preach mo siya contrary sa Church of Rome. Kaya nga po, yung mga Catholics na tinawag sila as the Petrobrusians. Alright? Petrobrusians. And kung bakit sila nakilala, it's because of their distinctives. Okay? Meron pong distinction na pagkakakilanlan sa mga Petrobrusians. Yung tinatawag po na chief protagonist po nila, which is Peter Dubreuil, and siya po ay kinilala po siya, nilista po siya na meron siyang 5 heresies. Like I said, yung mga history na may hawak po nito is written down by the Catholic hands. Kaya ang dating po ng sa history, sila yung masama. Okay? Kaya nga po, ang sinulat na pagkakakilanlan dito sa mga Petrobrusians, kinilala sila dahil sa kanilang 5 heresy. Okay? Kung bakit 5 heresy? 5 heresy not against the true doctrine, not against the true church, but heresy para sa mga Catholics. Okay? Ano po yun? Yung una po, you see, nag-declare sila na invalid ang baptism ng mga tao, mga kapatid, na umabot sila. Like for example, yung infant baptism. Yan po, dineclare nila yan as invalid. Kaya kinilala silang heretics. Kasi hindi sila naniniwala sa infant baptism. Dinideclare nila na invalid yan because hindi pa nga daw aware yung binabautismuan kung para saan yung ginagawa nila. Alright? And then the next na heresy na ibinigay po sa kanila is that pinapakita nila na yung consecrated altars are useless. Okay? Pinakita sa public na isa sa mga heresy na tinuturo ng mga Petrobrusians ay yung consecrated altar ay useless. You see, isa po yan. And also, they oppose doon sa adoration. You see, saan? Sa mga images and mga crosses. Yung mga cross na symbols at mga imahe, yan, sinabi rin po, pinalabas din sa publiko na itong mga Petrobrusians, they are heretics kasi hindi sila, opposed sila sa tinuturo namin na sambahin yung cross at sambahin yung mga imahe.
So sa madalit sabi mga kapatid, another heresy yan. And also, they also rejected, kinilala rin ang mga Petrobrusians as the heretics. It's because they rejected prayers, alms, and good works for the dead. Yung panalangin para sa mga namatay na. Prayer for the saints. You see, para mapunta sa langit, ay habang sila yung patay, kailangan mo silang ipanalangin. Which is, up until this time, hindi po natin yan pinaniniwalaan. You see? Dalawa lang yan. Kung mamamatay ka na ligtas, sa langit ka. Kung mamamatay ka na hindi ligtas, sa impyerno ka. You see that? Wala yung, parang nangyayari tuloy sa picture na parang pag namatay, pupunta ka na sa impyerno. Oy, may nananalangin pa sa kanila. O, umangat. Yeah? Parang ganun tuloy yung mga nagiging cartoon na sa kanila na pagpapaliwanag o pagpapakita ng kanilang katuruan. So yan po mga kapatid. In other words mga kapatid, karagdagan pa po dyan, yung Petrobrusians, kinilala sila as heretics, it's because of the reason that they rejected Catholic use of tradition. Okay? Nireject po nila yan. And talagang nagtuturo sila that the authority of the church is from the scripture alone. Okay? Yan po ang tinuturo, ang katuruan na pinanghahawakan po nila. Now, ito pong mga distinction na meron sa kanila, pinalabas mo ito sa public negatively. You see, negatively. Kaya nga sabi ko po sa inyo, heretics ang tawag po sa kanila. Ngayon, ito po mga kapatid, ay si Peter De Bruy, mga kapatid, as far as the ministry na meron po siya, okay, nag-preach po siya for 20 years. Okay? Umabot po siya, he's still preaching 20 years. And naging extremely popular po siya dun sa tinatawag nating Languedoc region. Okay? Na kung saan 20 years po siya nagsalita po dyan. Actually, siya po ay hinuli at ang pagkakamatay po nito ni Peter De Bruy, at siya po ay sinunog ng buhay sa St. Gilles in 1126 AD. Alright? Dahil po sa kanyang matinding preaching, siya po ay sinunog at doon po sa lugar ng St. Gilles. Okay? And then following the history, mga kapatid, following the history of the Catholic groups, pagkatapos po ni Peter De Bruy, ang sumunod naman po na kinilala ay yung mga Henricians. Alright? Ano naman po yung meron sa mga Henricians? Alright? So yung mga Henricians, mga kapatid, sisimulan natin ito sa kanilang leader, which is si Henry of Lausanne ng Switzerland. Okay? Kung si Peter De Bruy po ay nasa south of France, eto naman po si Henry of Lausanne, Switzerland naman po siya. Okay? Sa Switzerland. Siya po ang nagpatuloy ng sinimulan ni Peter De Bruy. You see? Siya po yung nagpatuloy po niyan. And actually, ito po si Henry of Lausanne, Switzerland, siya po ay isang monghe. Okay? Before he became a preacher, he was a Benedictine monk na kung saan kinilala na rin siya later on as a fiery street preacher during this time. Okay? Na kung saan nagsama sila ni Peter De Bruy sa south of France. Bagamat siya ay taga Switzerland, pero sila po ay nagsama, mga kapatid. And then nung namatay po si Peter De Bruy, siya po yung nagpatuloy. You see? Actually, mga kapatid, ito po, ganito po katindi kung bakit. Dito ko muna tatapusin ito. Ganito po katindi si Henry Henry of Lausanne, Switzerland, kung bakit siya kinilala as one of the fiery street preachers, alright, during this of the Catholic groups. It's because, mga kapatid, yung binanggit ko po sa inyo kanina na si Scaff, meron po siyang isa again na ni-note, mga kapatid, na naging resulta ng preaching ni Henry. Ito po yung sabi niya. Because of the preaching ni Henry of Lausanne in Switzerland, sabi niya po, yung mga women of loose morals, nagrepent po sila. Okay? Yung mga women of loose morals, they repented, and the young men were persuaded to marry them. Kasi mga kapatid, during this time, as far as the morals is concerned, sabi ko nga po sa inyo kanina, they maintained a holy lifestyle.
So again, they are known as the Puritans. So talagang matindi. Pagka pinag-usapan yung kasalanan, yan nga po yung sinasabi natin eh. Narinig po natin yan sa ating mahal na pastor. We do not condemn people. We condemn the sin. Nakuha niyo po yun? The same thing din po ng practice po nila. Kaya nga, because of the preaching, bagamat marami na pong mga kababaihan, tinawag sila ng loose morals, women of loose morals, nagsisi po sila, they repented. And because sa kalinawan, nagkaroon sila ng magandang pagpapahayag ng kanilang repentance, mga kapatid. The young men were persuaded to marry them. Ibig sabihin, ganun katindi yung preaching ng mga Baptist groups noon na kung saan ay talagang magiging maliwanag yung pagpapaliwanag ng katuruan, lalong-lalo na ng kaligtasan, na publicly makikita yung pagbabago ng tao. You see that? So, dyan po yan. Kaya, pinakita po dyan ni Philip Schaff, again, sa History of Christian Church, the writer ng History of Christian Church, kung gaano katinding preacher si Henry of Lausanne, Switzerland. You see? So again, inulit ko po, dito muna tayo. Si Peter de Bruy, siya po yung kinilalang leader ng mga Petrobrusians at ang nagpatuloy po niyan ay si Henry of Lausanne, Switzerland, na kung saan siya naman ay kinilala as the leader of the Henricians. Okay? Sa susunod pag-aaralan po natin, para makita po natin na sanga-sanga po sila, pinagpapatuloy lang sila, makikilala natin sila sa kanila pong mga doktrina. So kanina pinakita ko po sa inyo sa Petrobrusians kung paano sila kinilala, ano yung distinction nila na doktrina. Kung paano sila pinakilala negatively. Pero sa totoo lang, kung titingnan natin sa Biblia, negative sa majority, but in the Bible, tama yung kanilang pinanghahawakan. Pinalabas lang silang negative. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ito pong, again, ulit ko po, dito muna tayo magtatapos, ito pong mga Qatari groups po na ito, or the Qatarist groups, alright? Sila po yung mga next link of churches and groups. Next link, New Testament, next link of New Testament churches. And na nag-maintain po sila ng order, a New Testament order of faith and practice. Sila po yung mga kinikilalang grupo on the medieval years. Alright? Nasa Qatarist na tayo. Kaya ipapakita ko po yan sa inyo dito along with the outline kung sino yung mga grupo, personalities na kikilalinin po natin sa mga panahon na po yan para makikita natin, mga kapatid, kung nasaan na po tayo. Nasa gitna na tayo actually, mga kapatid, nasa medieval times. Paganda na po ng paganda to. Hanggang sa later on, pagpunta na po natin sa 12th century onwards, or sa modern church history, mga kapatid, makikita na natin, magkakaroon na ng kaliwanagan sa atin kung saan tayo nagsimula. You see, napaka-importante yan. Sabi ko nga po sa inyo, when we trace our history, we are talking about the continuity ng katuruan ng Panginoong Jesucristo. You see, kaya nga dito makikita niyo mga kapatid, iba-iba yung pagkakakilanlan. Wala tayong makikita, mga kapatid, na from their time na sila yung kinilala as ganit. Kaya nga yan yung, naalala ko, yan yung atake ni Soriano eh. You see, yan yung atake ni Soriano sa mga Baptist eh. Nasaan daw ba yung pangalang? Meron bang, sabi niya doon sa isang Baptist pastor, may mababasa ka ba dyan na Christian Bible Baptist Church? Yan. You see, ang problema lang ay piniloso po rin. So sa madalit, alam ko naman iba sa inyo, maaaring napanood nyo po yun. But none of their explanation was right. You see, ito lamang po muli para sa kaalaman nating lahat, para sa ating mga bisita, we carry the name Baptist as our authority. Hindi po tayo gang, hindi po tayo club ng kung sino mang mayayaman, hindi tayo mga gangster, hindi tayo mga anumang klaseng movement. But we carry the name Baptist because of the authority. Not for the sake of tawagin yan as pangalan. No, hindi yan kinikilala as the name Baptist. Dinala yan ni John dito as authority coming from God. Kaya ganun din po natin yan dinadala. Para lang po maging maliwanag po sa ating lahat. Nakikilala lang po tayo as Baptist because yung Baptist word po na yan ay authority ng trabaho po natin. Maliwanag po ba yan? Amen? You see, kasi alam mo mga kapatid, pag hindi po natin naging maliwanag yan sa atin, para lang tayo ditong Lions Club. I'm not saying anything na maaaring ika-offend nila. But again, hindi po tayo pwedeng ipareha sa mga Lions Club, sa mga anong club, anumang kahayupang club yan.
Because naka-name sila sa mga hayop eh. So hindi tayo katulad nila. You see, dinadala natin ang pangawalang baptist because we believe that it is the authority given by God to His church to baptize. Alright? I hope maliwanag po yan, mga kapatid. Amen. Alright, so again, pagsusundan po natin ito, matututo po tayo ng matututo po dito. Amen. Let's all stand up, please. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, thank you once again, O God, for this time na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin, Panginoon, ay binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng more knowledge ng aming pong pinagmulan, Panginoon. Salamat at pinakikita po po sa amin in the history, Panginoon, na patuloy niyo pong, na ang iyong pong simbahan ay makikita, Panginoon, that in every century it exists, in every history, nandiyan po yan, it's because, katulad po ng inyong sinabi, even the gates of hell shall not prevail. Kaya hindi po imposible na ito po ay makaabot po sa amin, nakaabot po sa amin ang inyong pong katuruan at ang pinangahawakan po namin yung pananampalataya. Please continue to help us to be more steadfast on our faith, na gano'n na ngayon, Panginoon, ay ni-trace namin na aming pinaghimulan, aming pong pinangahawakan, ay maiti-trace back namin pabalik po sa inyo. Dakila po kayo, Diyos. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen. All right, remain